So, problem number 2 tayo sa, problem number 2 sa page 203 of the differential calculus by Peterson. No? So, ito, even number pa rin yung sinasagot natin dito. So, the problem number 2 is log of A, x squared plus 3x, no? X squared po yan, squared. So, yan. So, paano ba natin sinasagot yung, paano ba natin diniderive yung mga ganito problem? So, alam natin, sir, pag log, halimbawa, sir, pag log of A to the power of U, yan po yung, parang ganun po yung formula. Kasi ito, sir, ito yung log, then ito po yung A. Then ito po, sir, yung x squared plus 3x magre-represent by the U. So, pag dinerive po daw natin ito, ang magkukuha po natin dito is log of E to the log of A to the E all over U and dxu. So, ibig sabihin lang po, sir, ito po yung makukuha natin pag dinerive po natin ito. So, parang ganun ito. Parang ganito. So, i-try daw natin ito. So, yan. Log of, ano ba nakuha natin dito? Log of A. So, A pa rin yan. Pero, lagyan mo ng E dito. Then, after that, all over daw sa U. Ano ba yung U mo? Sir, yung x squared. X squared plus 3x yan. Then, dxu. Ibig sabihin, multiply sa derivatives nito. So, ang derivatives niya ay 2x plus 3. Tama? So, itong derivatives nito. So, ito, i-multiply mo dito. Di ba? So, i-multiply natin yan. So, magiging y prime natin is magiging 2x plus 3. Mag-isolate siya by log of A to the E. So, ito na po yung sagot sa problem number 2 natin. Dito. So, the problem number 3, number 4 pala, even pala tayo. Even pala yung sinasagot natin. So, yan po yung sagot sa problem number 2. So, burahin natin ito. Burahin natin yung problem number 2. Para continue na tayo, no? Para sana lang. So, burahin natin yung problem number 2. So, yan. Palitan natin yung problem number 2 ng problem number, ano ba nasunod sa 6? Kung even yan. So, 8. Problem number 8. So, the problem number 8 is, ang problem number 8 natin, nasa na yun? Ito yung problem number 8. Nasa na yung problem number 8? So, problem number 8 is ln of x squared and x plus 1 all over x plus 2 cube. Tama? May cube yan. So, yan. So, pero, mamaya na lang natin sagutin yung problem number 8. Unahin natin yung problem number 4. Then, sunod yung problem 6. Then, yung 8 na. So, ito, kung titignan mo, nag-multiply yung function, which is yung x times square root of x plus 1. So, ano ba yung, pag nag-multiply siya, pag nag-multiply, tapos naka-ln, ano ba yung nangyari? Sir, pag nag-multiply yan, yung x mo sa square root of x plus 1, ibig sabihin lang po, sir, gumamit siya ng properties of exponential. So, ano ba yung maiisip mo kapag yung nag-multiply yung function? Kapag nagka-ln, di ba, addition? Kasi alam natin, sir, pag dalawang ln na addition ng operation, magmo-multiply talaga yung function. Kapag naman yung dalawang ln, sir, na mayroon negative na operation, magdi-divide yung function. So, ganun yun. Kung nag-multiply yan, ibig sabihin po, nag-add po yung ln. So, kailangan po natin ibalik doon sa properties niya, which is yung y pa lang is ln of x plus ln of square root of x plus 1. So, ganyan. So, anong gagawin natin dyan? So, sir, yan. Dahil nakamit na natin ang properties na kailangan na natin i-derive. So, y prime, yung derivative ng ln of x is 1 all over x. Multiply by 1. Kasi yung derivative ng x, di ba? So, ang derivative naman ng ln of square root of x is what? 1 all over square root of x plus 1. Tama, sir. So, ang derivatives nito, kailangan mong ilagay dito. Ang derivatives ng square root of x plus 1, sir, is 1 half x plus 1 negative 1 half multiply the derivative nung nasa loob, which is yung 1. Tama? Yan. So, sir, bakit naging ganyan? So, kasi, di ba, pag dinerive natin yung square root of x plus 1, matatanggal yung radical, magpo-form ng 1 half. Then, pag dinerive mo yung 1 half, magma-minus yung 1 half. 1 half minus 1 is negative 1 half. Then, after that, yung derivative nung nasa loob, which is yung derivative ng x is 1. The derivative of constant is 0. Kaya, hindi na natin nilagay yung 0 dyan. So, yan, simplify lang natin.
y prime is equivalent of 1 all over x. Then ito, ano bang mangyari dito? So, ln of x ito, ano ba yung nangyari dito? Next step natin is magiging magmumultiply ito, matatanggal yung radical. Try daw natin. Yan, so magmumultiply. Sir, naka-negative 1/2, so kailangan natin ibaba, no, para maging positive. So dito merong operation na positive. So 1 all over square root of x plus 1 multiply by 1 all over, ito meron 2 dito. Then pag binaba mo yan, anong mangyari? Magiging positive ito. So pag maging positive ito, kailangan mo ibalik sa radical. So kailangan natin ibalik sa radical daw by x plus 1. Then ito, wala na yung 1 kasi lahat naman ng i-multiply mo sa 1, ganun pa rin yung result. Parang hindi magbabago. So katulad nito, minultiply natin yung 1 sa 1 over x, 1 over x pa rin. Pero ito, pag minultiply mo yung dalawang radical sa denominator, matatanggal po yung radical. So magiging ganito, y prime is equivalent to 1 all over x plus 1 all over 2x plus 1. So sa bakit naging ganyan? So kasi kapag minultiply mo yung dalawang radical, ang makukuha mo lang yung sa loob, yung expression mismo sa loob. So ito nalagay lang yung 2 kasi may 2 dito. So ang gawin mo dyan, i-cross multiply mo. O kung gusto mo, huwag i-cross, mag-LCD ka. So pareho lang naman ang makukuha natin dyan. So pag nag-LCD tayo, di ba? So i-try down natin. So ang gawin lang natin is mag-LCD na lang tayo. Mag-multiply tayo by ano natin, 2x plus 1. Tama? So pag minultiply natin dito, mangyari, magiging 2, ano ba yun? 2x plus 1. Then, ito magiging, so lagay tayo ng x dito. So, para may eliminate natin ito. So, ito magiging, pag nag-multiply ka naman dito, matatanggal dito is ito. At ito, di ba? Then, ang matira yung x. So, plus x. All over what? Ito, multiply mo dito. So, magiging, ito siya. 2x multiply by x plus 1. So, kung gusto mo, kung nalilito ka by LCD, ang gawin mo, cross multiply lang. Ito, yung 2x plus 1, multiply mo dito, malalagay na dito. Then, ito, x, multiply mo dito, magiging ganito na. Then, ito, i-multiply mo dito, ma-add mo lang yung x dito. Then, i-simplify mo. So, ito, 2x, magiging 2 times x is 2x. 2 times 1 is 1. 2 times 1 is 2 pala. Di 1. Ito plus x all over 2x and x plus 1. Yan. So ito i-simplify mo. So ito 2x is equivalent of what? Ang x, pag ginagawin mo yung 2x sa x, magiging 3x. Then dito plus 2 all over 2x and x plus 1. So ito na yung sagot mo sa problem number 4 ng calculus. So, proceed tayo sa problem number 6. Then after that, problem number 8 tayo, di ba? So, yan. Burahin lang natin ito. Yung ano natin. Yan po yung nakuha nating sagot. Nakikita ba? Yan po. So, burahin natin. Then, doon tayo sa problem number 6. Problem number 6. So, try natin yung problem number 6. Gawin natin, ilipat natin dito. Problem number 6. Yung ln of x plus square root of x squared plus 1. Yan. Yan po yung problem number 6. Burahin natin doon sa kabila. So, ganun pa rin yung ginagawa natin dito. Ang gawin natin, alam natin, pag we assume tayo dito na ang ln, ang x plus square root of x squared plus 1 is equivalent ng x. Kasi pag inassume po natin yan, ang derivative pala. Ang derivative ng ln of x is 1 all over x, no? So, 1 all over x. Na ang x po is x plus square root of x squared plus 1. So, para hindi ka malito, pag ln po yung nakikita mo, pag kinukuha mo yung derivatives niya, ang derivatives niya is 1 all over nung function mismo. So, ito yung function. So, ang function po is x plus square root of x squared plus 1 multiply by what? Multiply sa
derivatives nung nandito sa ano natin. Yung multiply mismo, i-multiply mo sa derivatives nung nasa denominator mo. Kasi ganito kasi yan. Ang derivatives kasi ng ln is 1 all over nung function. So, ito yung function mo. So, ito yung all over niya. Multiply mo sa derivative ng function. So, ano ba yung derivatives nito? So, sir, ang derivative ng x dito is 1. Yan po yung derivatives. Pero, ang derivatives ng radical is simply 1/2 multiplied by x squared plus 1 negative 1/2. Di ba? So, i-multiply mo naman sa derivatives nito. Yung derivatives nung nasa loob. Ang derivatives ng x squared is 2x. Di ba? Pero, ang derivative ng 1 is 0. Kaya hindi na natin kailangan ilagay pa dyan. So, yan. Ang gawin mo lang dyan is ito, i-divide mo dito. Divide mo dito. So, yan. So, 1 all over x plus square root of x squared plus 1 multiply sa ano natin. So, ano ba mangyari dito? Magiging 1. So, matagal na yung 1/2 kasi di-divide mo naman sa 2. Ang matira mo dito is plus. Ito, negative 1/2. So, kailangan mong ibaba yan. So, kailangan natin ibaba. Magiging ganito siya. X squared plus 1. Di ba? So, gawin mong radical yung 1/2. Magiging ganito siya. Yan. Tapos ito, meron natira na x kasi ang nawala lang yung 2 kasi di-divide mo sa 1/2, di ba? So meron itong x na natira. Kaya ang x na ito is mapupunta sa numerator kasi magmo-multiply yan. So ano yan? Ang gagawin mo dyan? Ito gawin mo single fraction. So yan. 1 all over x plus square root of x squared plus 1. Then ito gawin mong single fraction. So ito yung multiply mo dito. Magiging x squared plus 1. Then plus x dito all over denominator na x squared plus 1, di ba? So anong gagawin mo diyan? So yan. So kung titingnan po natin ang problem, sir, focus tayo sa problem. Ang problem po sir dito is square root of x squared plus 1 plus x. Kung gusto mo tignan yung ano natin o kung makikita po natin yung problem dito o yung equation na nabuo natin, sir, is square root of x squared plus 1 plus x is pareho po dito. Kaya lang, nauna lang yung x. So, pwede mo naman siya i-isolate para magkapareho talaga. Then, matatanggal na ito pag dinivide mo. Kasi ito, magmumultiply dito. Magdi-divide dito. Kaya ang matira, yung 1 all over square root of x squared plus 1. So, ito na po yung sagot sa problem number 6 natin. So, proceed tayo sa problem number 8. So, the problem number 8 natin is medyo mahaba, kaya kailangan natin burahin ito. Medyo mahaba-haba lang naman ang solusyon ng problem number 8 natin. So, burahin natin ito. Yan. So, proceed tayo sa problem number 8. So, problem number 8. So, kung titingnan po natin ang problem number 8, sir, is ln of x squared times x plus 1 all over x plus 2 to the power of 3. Kung magbe-best po tayo sa problem, sir, ito nagka-multiply. Alam natin, sir, gumamit talaga ito ng properties exponential. Pero, sir, kung magpo-focus ka sa problem, x squared plus x plus 1, ibig sabihin lang po, naka-multiply yung x squared sa x plus 1. So, ano yung properties ng exponential pag naka-multiply? Di ba, addition? Addition yan, di ba? So, unahin natin yung addition. So, magiging ln of, ano yung nauna? X squared. Ano yung properties niya? Addition, sir. So, plus sa ln of, ito, x plus 1. X plus 1. Then, all over sa denominator. Ano ba yung, sir, pag naka-divide siya, ibig sabihin po, addition, subtraction yung sunod. Subtraction. So, magiging negative ln of x plus 2, 3. Tama? So, yan pa yung original problem niya. Nung sinimplify yan, nagiging ganito. Kasi gumamit siya ng properties. So, naging ganito yung equation. So, yan po yung original talaga. So, anong gawin mo dyan? Gawin mong properties of logarithm. Kasi hindi pa talaga yan totoong nito. Kasi kung nasa differential equation ka, is ibig sabihin, alam mo na yung ganitong properties. Ibig sabihin po nito, ito yung mga exponent nito, magpa-properties o magdi-derive mismo sa problem. So, magiging ganito siya. 2 ln of x plus, wala tayong problema dito, ln of x plus 1. Then dito, magdi-derive dito, magiging 3 ln. Hindi talaga siya derivatives mismo na Kasi kung derivatives yan, merong matira dito na to. So, parang properties siya. So, saka mo yan i-derive. So, dito na tayo nagde-derive.
So, ang derivative ng ln, sir, is 1 all over x. Pero this time, 2 all over x. So, sir, bakit naging 2 all over x? So, sabi niyo kanina, ang derivative ng ln of x is 1 all over x. So, bakit naman magiging 2 all over x? Kasi, alam mo na 2 na yung coefficient ng ln mo. Hindi na 1. So, 2 na yan. 2. So, magiging 2 x. Yan po yung first derivatives ng 2 ln of x. So, dito naman tayo. Alam natin na ang ln of, ang derivatives ng ln of x plus 1, sir, is 1 all over nung function ng ln. No? So, ibig sabihin lang po, 1 all over function ito, which is yung x plus 1. Then, derivatives ng function ito, which is yung 1. Tama? So, dito meron din 1. So, ipakita natin. Kahit hindi naman magbabago yan, kailangan pa rin natin maglagay ng 1. Patunay lang na sumusunod tayo sa rules. So, ito, magiging ano? Magiging 3 all over what? All over x plus 2 multiply by 1. Tama? So, anong gagawin natin dyan? So, ang gawin natin dyan, sir, is mag-ano po tayo? Kung dumaan tayo sa algebra, sir, alam na natin na mag-LCD tayo dito, di ba? Mag-i-eliminate talaga tayo dito. So, ang gawin natin, simplify muna natin, o tatanggalin mo muna natin yung mga 1 dito. So, ito, i-multiply mo sa 1 times 2 over x is 2 all over x pa rin, di ba? So, dito, magiging 1 all over x plus 1 pa rin. Kasi lahat naman ng i-multiply mo sa 1, wala pa rin magbabago dyan, no? So, negative 3 all over x plus 2. So, anong gawin natin dyan? LCD. I-multiply, gamitin natin yung denominator, yung x and x plus 1, then yung isa na x plus 2. So, yan. So, tignan nyo mabuti. So, kapag ito, minultiply natin dito, dinivide natin dito, anong matatanggal? Yung x. Siyempre, di ba? Yung x matatanggal. So, magiging ganito siya. Magiging 2 multiply sa x. Partial lang ito, partial fraction, basic algebra. So, ito, magiging x plus 2. Tama? Kasi ang matatanggal mo lang yung x, kasi ito yung magdi-divide. I-try mo, ganito yan. Pakita ko yung mismong basic na talaga. Ito, pag minultiply natin dito, magiging 2. Then, meron itong x, di ba? Then, meron naman siyang x plus 1. Minultiply lang natin sa 2, ha? Then, ito magiging x plus 2. Tama? Then, all over what? All over, meron itong all over na x. Anong matatanggal? Di ba yung x? Kasi i-divide mo sa x. Anong matira? Ito, 2x plus 1, x plus 2. So, kaya ito yung natira dito. So, ganun din yung dito hanggang dito. Ganun yung gagawin mo. Kung ano yung madi-divide mo, i-divide mo. So, dito magiging x na lang. Then, ito, matatanggal niya ito dahil dito. So, matira dito is ito. Yung x plus 2. Then, dito, minus 3 na lang, di ba? Ang matatanggal niya dito is x plus 2. Kaya ang matira dito is x and x plus 1. So, ganyan. Yan. Di ba? So, all over what? All over, all over niya yung ano nito, yung buong ito, multiply mo talaga ito. So, magiging x, 2x plus 1, 2x plus 2. Yan. So, ang gagawin natin dyan, isi-simplify natin. So, ano yung isi-simplify natin? Siyempre, ang isi-simplify mo natin is ito. So, ang gagawin natin, i-distribute natin. Distribute natin ito, makinig lang mabuti, para hindi tayo malito. Ito, i-distribute natin dito. So, hanggang dito lang naman ito, di ba? Kasi yung 2 hanggang dito lang. Ito hanggang dito lang. Dito hanggang dito lang. So, unahin natin. 2 times x. 2x. 2 times 1. 2. Yan. Ore, gawin na i-FOIL method mo na lang natin. Para hindi kayo malito. Kasi kapag ganun yung ginawa ko, babalik naman siya dito. Magmumultiply naman siya dito. Parang mahaba. Then, malilito kayo. So, gawin mo, dito ka na lang muna mag-focus. I-FOIL method mo ito. 2 multiply by ito. X times x. X squared. X times 2. 2x. 1 times x. Positive x. 1 times 2. 2. Di ba? Yan. Then dito naman tayo. X times x. X squared. X times 2. 2x. Then dito naman. 3x times x. 3x squared. Tama? 3 times positive 1. Negative 3. All over what? All over ito. Yung x. X plus 1. Anong gagawin natin siya? So, ang gagawin natin is distribute natin yung 2. Doon tayo sa taas. 2 times x squared. Magiging 2x squared. Yan, di ba? 2 times 2x. Magiging 4x. Di ba? 2 times x. Magiging 2x. Positive, di ba? 2 times 2. Magiging positive 4. Then, dito, copy mo lang ito. Yung plus x squared. Then, plus 2x minus 3x squared. And
minus 3 all over ito yung x plus 1 and yung x plus 2. Tama? Yan. So ang gagawin lang natin, i-combine like term natin. So ano ba? Ito, copy muna yung 2x squared. 4x plus 2x magiging 6x, di ba? Yan dito, copy muna yung 4. Mamaya na lang yung combine. Ito. Plus 2x and minus 3x squared minus 3 all over ito, yung x 2x plus 1 x plus 2. Yan. Try natin ano yung makombine natin. So, try daw natin. Ano ba yung makakombine? Ang matatanggal dito is what? Ito. Tignan mo. 2x squared, sir. Plus x squared. Diba? Ito sir may coefficient na 1. So, 1 plus 2. 3. Diba? 3x squared. Yan. Yan ito. Ano pa? 3x squared. Ito sir. 6x plus 2x. Is magiging ano? Magiging ano ito siya? Magiging 6x plus 2x magiging, try daw natin malaman tatanggal dyan, 4, 2, 1. Ito, i-copy muna natin ito, negative 3x squared. Then ito, sunod natin by 6x plus 2x. Sure ba na 2x ito? Wait lang, saan ba yung galing? Negative 3x squared. So, baka tama din siya. Try natin. So, ito, 2x. Then, nasa na tayo. Then, 6x, 2x. Then, minus 3. Minus 3 plus 4. Plus 4. Ano yung plus 4? Meron ba plus 4 dyan? Plus 4. Minus 3. Negative 3. Tama ba yun? Negative 3x. Ay, yun pala. Negative 3x times 1 is negative 3x. Dapat may x dito. Tama? Meron x. Nakalimut, meron x yan. Yan ang x. So, dito dapat negative 3x plus 4. Tama? So, yan. All over what? All over ito. Yung x plus 1 multiply by x plus 2. Yan. So, distribute. Ito makancel, sir. Di ba? Kasi positive to negative. Then, ito, tignan mo, sir. 6x plus 2x is equivalent of 7x. Tama? 7 ba yun? 8x pala. Sorry. 6x plus 2x is equivalent of 8x but negative 3x. No? Ibig sabihin lang po, 8x minus 3x is equivalent of 5x. So, 5x dito. Plus 4. Plus 4. All over ito. Yung x, 2x plus 1 multiply by x plus 2. So, ito na po yung sagot sa problem number 8 natin sa differential calculus. So, yan po yung sagot natin sa problem number 8.